Kaya ko siya pinayagan na ampunin yung dog ng aming kaibigan is para ma-divert ba yung kanyang isipan. O, pakilala mo na mabuti si Molly. Siya ay 2 years old na. Mini, ano siya? Pincher. Mini pincher. 2 years old. Sa akin na siya. Sa bawat biyahe ng van life, hindi mawawala ang mga hindi inaasahan. May mga planong napuputol pansamantala at may mga daang biglang nagbabago. Pero siguro, hindi naman talaga ito tungkol sa perpektong ruta, kundi sa kung paano ka bumabangon sa bawat pagkakaantala. Minsan kailangan lang natin huminto saglit. Kulang-kulang isang oras ay nasa Alitaptap Base Camp na tayo. Nueva Vizcaya, Okay, welcome back to isang paalala na ang payapang buhay, hindi hinahabol. Hindi natin alam kung paano natin. Ito'y binabalik-balikan. Kung ang pakay mo ay papunta sa kapayapaan, kahit kailan, Uy, kanin. hindi ka nahuhuli. Hindi ko na gumamit ng Ray-Ban ko. Buo grong. Pag magmumutar lang yan, mali. Kaya nga. Naka-experience na ba kayong magkape sa isang coffee shop na kasing laki ng warehouse? Minute lang muna natin yung ating mga kapamilya, mga kaibigan natin dito sa San Fernando, Pampanga. Magko-coffee lang tayo at merienda kasama sila. And then, diretso tayo sa ating Philippine Loop Break episode. No, ngayon lang tayo nakapasok sa napakalaking coffee shop at yung parang isang sobrang laki. Tignan niyo yun, no? Tignan niyo kung gaano. Ito, may first floor dito. First floor, tapos aakyat tayo ng second floor naman. Lahat ng mga nagbe-message sa amin na gusto kaming makita, kahit kami naman ay gusto rin namin. Okay ba na? Ang laki, no? Sa TikTok? Pero sa kasikipan ng oras, sa ngayon, medyo mahirap gawin. Pero tiwala lang at magkikita-kita rin naman tayo. Napakalaki, oh! Kung ano yung mga malapit sa amin, yun ang nagagawa namin ng paraan para i-meet. Dahil gusto rin naman talaga namin kayong ma-meet lahat. Oh, sige po. Dito tayo, mahal. Doon na? O, tara. Napakalaki! Ay, gusto mo pala magkano na to? Hindi man agad na posible tayong magkita, pero ngayon pa lang gusto namin magpasalamat sa lahat-lahat ng mga suportang binibigay nyo sa amin. Yung aircon, tinitingnan natin. Pag nakita tayo, off-cam tayo para masarap ang kwentuhan. Sir, nice meeting you again. Ano ba yun? From 6 to hanggang ilang months na? From nakita tayo first time. Pagkatapos ng mga off-cam na kaganapan, babiyahe muna tayo saglit pa uwi ng Nueva Vizcaya. Good. Napakabait na mamamayan. Maraming salamat po. Thank you po. McDo para sa ating breakfast. Mahal, anong gusto mo? Ganun di ba kayo mga first timers? Ay, sorry. Nakayuko pala yung yuko. Ganun di ba kayo? May mga times ba na mag-a-alarm kayo ng alas 3 ng umaga, kunwari. Tapos pagising nyo, antok na antok kayo, isusnooze nyo. Mag-a-alas 4 na, tapos a-alarm ulit, isusnooze nyo ulit. Hanggang yung alas 3 ng umaga na dapat paalis kayo, alas 6 na ng umaga kayo nakaalis. Morning person ako pero ngayon antukin talaga ba ako? Grabe ba? Best kitang ginising. Kaya nga, siya ka rin tanghali ka rin nagigising pag hindi kita ginigising, di ba? Ayan, wait lang mga first timers bago ko kayo welcome sa napakagandang umaga natin. Morning po! Hindi ko na order. Isa nung mushroom pepper, 2-piece na. Tapos yung isa, coffee. Large na po ba? Sige po, large po para mulat na mulat. Meron ako sariling ATM dito Isa pa mahal. Mahal 286 ang babayaran natin. Pambayad. Ayan Kaching! Bumili nga. Ay, okay. Welcome back to another van life episode mga first timers. Update. Ang ating Philippine Loop ay gaganapin na natin sa mga susunod nating episode. Pero syempre, isa sa mga reason kung bakit ay bago box ko. Bago SNR lang, saka lang naka-sale yan, 800 pesos lang. Ayun, isa sa mga dahilan kung bakit tayo na-delay sa pagbaba natin ng Visayas Mindanao mga first timers. Unang-una, may mga kailangan kaming asikasuhin. Bilang, syempre, pamilyado tayo.
meron tayong mga bagay na hindi natin po pwedeng basta-basta na lang iwan. Pangalawa, ramdam namin yung pagod dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kaya may mga naganap na nag-camping kami nang hindi kami nagba-vlog ni K-Camp at ni Prisha. Talagang tamang pahinga lang talaga. Kumbaga tawagin na nating reset. Tao lang din tayo na nakakaramdam. Nag-enjoy naman tayo. Andun naman yun, pero in reality talaga, syempre Philippine Loop ang ginagawa natin. Nagpahinga tayo. Pangatlo, yung presyo ng gasolina. Kasi nung time na natapos namin yung North Luzon hot coffee, nung natapos namin ang North Luzon ay talagang pumapalo na ng 99 pesos ang gasolina. So parang hindi rin naman siya. Thank you po. Opo. Mahal to. Parang hindi siya ano ba tawag din, mahal? Hindi siya practical na gawin habang mataas ang gasolina. Kasi aminin ko sa inyo, syempre yung pag-YouTube natin, do travel tayo ng travel, ay ito kasi mga first timers ang trabaho ko eh. And soon to be, ito na rin ang magiging trabaho talaga ni K-Camp din. So parang in reality again, may pumupondo talaga, gumagastos talaga kami ng malaking halaga para magawa yung mga travel namin ng ganito. So minsan nga, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, yung nagastos namin ay kapag sumasahod kami ay bumabalik lang yon. Ganun lang, as in bumabalik lang. So pinahupa muna namin konti. Ngayon parang pumapalo na ng 70, 75, may 71 na yung gasolina. And then ayun na, medyo kahit pa paano pwede na nating ilaban para hindi naman mauwi sa nagpagod lang tayo, at kapag sumasahod tayo eh pambayad lang ng bills, 'di ba? Kahit pa paano eh ayos din naman, 'di ba? So hindi naman tayo malaki kumita mga first timer sa YouTube. Talagang itinatawid lang ang aming mga bills na no. So wala pa naman tayo sa stage na mayaman tayo sa pag-YouTube ba. Pero malaki bagay mga first timers kung kayo ay hindi magsiskip ng ads. Ihilingin ko ulit sa inyo ngayon yan na team no skip ads tayo habang naglo-loop, kasi malaking bagay talaga na itutulong sa amin. And then maraming salamat din po sa lahat ng mga bumili ng merch namin na kahit nakahinto kami ng ilang linggo habang pinapanood nyo. So sa mga nanonood dyan, akala nyo nasa loop kami, pero napakarami naming bangko ni K-Camp na i-edit nung natapos namin yung loop. Wala kaming ginawa kundi huminto nakakulong lang kami sa bahay para mag-edit ng vlog. Kaya ayun, napakatuloy kami nang wala kaming na hindi na namin binablog para makahinga lang din kami. So yan yung mga pangyayari na hindi lahat ay nakakaalam kung bakit hindi namin agad pinustro ang pagbaba natin ng Visayas and Mindanao. Pero ngayon medyo reasonable ng ilaban natin at gawin natin yun. Kasi hindi tayo guys pwedeng huminto. Breakfast tayo, mahal. Kumakain ka na. Morning! Kain tayo guys. Habang si Boy Pay nagda-drive, kumakain na ako dito. Mahal, tumigil na tayo sa isang place na malilim. Bakit pwede? No? Kahit dyan no? Para at least makakain ka ng maayos. Siyempre may magtatanong, bakit tayo uuwi ng Nueva Vizcaya? Diba? And ako kailangan magpa-check up. At sumasakit ang aking tagiliran ng araw na, so hindi natin pwedeng baliwalayin yan. Pa-check up ako dyan sa Graman, kaso kung praktikalan lang, diba? Siyempre, doon tayo sa ospital na pwede tayo malibre. May malaking discount din. Oo, malaking discount, ganyan. Kasi kung dito tayo sa Malolos, uubusin tayo guys. Kailangan magpa-CT scan ako ng tagiliran. Full abdominal, no? Kasi masakit talaga yung tagiliran natin. Timers, pagdasal nyo maging maayos ako. At para maituloy na natin ang Philippine Loop. Mamaya na ako kakain, mahal ha. Kumain ka muna dyan. So, ito pala, may kape pala ako. Yan, isa pa yun sa mga dahilan
na uuwi kami ng Biskaya. Maliban sa meron tayong bagahe sa taas na binili namin na second hand na billiard table ba, para may bilyaran dun sa sa Altap Base Camp. Mukhang roof tent no, pero hindi yung roof tent, billiard table yan. Namiss ko tuloy yung RTT natin, yung rooftop tent natin. Mukha lang siya rooftop tent no. Junior size lang naman, yung bago lumaki, para may libangan lang din. Kunwari may bibisita ng Altap Base Camp, kahit kami wala kaming magawa, meron kaming libangan ba. At syempre pinakamahalaga ng pag-uwi namin dito, gusto naming ipa-check si Trish nga, kasi nga yung tagiliran niya dito palagi na sumasakit. Noon pa yan, last year pa yung ganyan. Tapos ngayon medyo sunod-sunod na. Yun nga, para mas ma-rule out namin, para may peace of mind na rin kami, at mabigyan siya ng tamang gamot kung ano mang procedure ang gagawin sa kanya. So pero syempre mabilis tumakbo yung isipan namin, kasi pareho kaming anxious na dalawa kasi. So laban-laban lang tayo dito. Hingingiti lang natin yan, pag-pray lang natin kay Lord na na maging okay ang lahat. Dahil syempre ayoko naman na magtrabaho ako mag-isa. Ayoko naman magtuloy ng bismin na na hindi siya kasama, kasi pangarap namin dalawa to. Dito na lang muna tayo para makakain tayo ng maayos. Pansin nyo rin ako, ang dami ko ng mga vlogs na halos hindi ko na tinatanggal yung aking sunglasses, kasi nga yung astigmatism ko bumalik. So parang lahat masilaw sa akin ngayon. So isa rin yan sa gagawin natin doon sa Nueva Vizcaya. Magpapasukat ako ng salamin, kasi lahat ng mga salamin ko, mga first timers, hindi na siya accurate yan. Wala talaga yan sa sukat, pati yung reading glass ko hindi siya sukat sa akin. So parang laging awit yung mata ko ba. Hirap na ba yung paningin ko, kaya marami tayong kailangan asikasuhin. Mahal, saan na yun? Alin? Gusto mo wine? Mahal, saan mo na ito dinala? Yung wine na kung saan nakakarating. Sino nga ba nagregalo sa atin ito? Kuya Richie. Nung birthday ko? Ayun. Dinadala ko lang yan. At least hindi alak na alak, diba? Kasi dati may nag-comment sa akin nakitala ako may hawak na beer parang masamang tao na ako. Hindi naman masama uminom ng beer. Ang masama, yung nagpapakalulong ka sa beer. Pero kung tipong pang patulog lang, hindi yan guys, hindi yan totoo. Ayoko na magsalita, baka mamali ako Basta lahat ng sobra hindi maganda. Nawili na siya sa sumakay sa likuran kaya yung katabi ko dito, yun na lang, power station. Dadagdagan naman ako ng katabi ngayon. Minsan nakakalungkot din na walang kausap ba. Pero iniisip ko na masarap ang kalagayan sa likuran. VIP ba? Na-excite na akong umakyat ng Dalton Pass para makakita ulit tayo ng magagandang kabundukan. Sige, tuloy tayo mga first timers. Update ko kayo pagkatapos ng sabihin natin mga 2 oras para nasa Dalton na tayo. Okay? Takbong dahan-dahan lang, hindi nawawala palagi sa atin ang kahit na mabagal ang takbo natin ay makakarating din tayo sa ating paroroonan. Ang priority, safe tayo. So, kulang lang naman. Parang yung tagal ko dun, parang naglabas ako ng bagong sasakyan. Wala namang something sa camper van natin, pero madalas kong minomonitor ang coolant ng radiator natin. Since na luma na nga ito at nagbabawas, ay kailangan from time to time, bago umalis at pagdating, lagi ako nagre-refill ng pakunti-konti lang. Pagdating natin kay Dodong Lagan, papadala naman natin kasi ginawa lang niya ng paraan ng first timers Pagbaba natin ng Davao City, siguradong matatagalan tayo doon dahil lahat ng kailangang ayusin sa ating camper van ay gagawin na doon. Hindi tayo aabante hanggat lahat yun ay hindi nagagawa. 3 hours and 48 minutes na lang. Alitap Base Camp na tayo.
Parang ang lapit lang ah. Ay mga, may tanong to nga pala ako. Hindi ko alam kung teorya ko lang ba, kung pansarili ko lang na teorya, kung may kinalaman ba ng pagtaas ng temperature ng mga first timers ang sasakyan kapag sobrang init ng panahon? Di ba dapat hindi? Pero may mga nakikita kasi ako na parang tumataas yung temperature ng sasakyan nila kasi sa mga videos din to ah. Kasi nga daw dahil sa sobrang init ng panahon. Pero ang alam ko hindi dapat. Pero yung sasakyan kasi natin is hindi naman kasi to brand new nung nabili. Siguro may ganun lang talaga siguro. Totoo ba yun? Comment down below. Narating na natin ang Dalton Pass at kailangan naming huminto para mananghalian. Hi dog! Kamusta ka? Siya na naman mahal. Okay mga first timers, wait. Nanananghalian na kami dito sa favorite stopover namin dito sa Santa Fe. Dempo at gulay para makainom na si Prisha ng kanyang gamot. At kulang-kulang isang oras ay nasa Alitatap Base Camp na tayo. Malamig hangin no? May init yung araw, pero yung hangin dito mga first timers sa Nueva Vizcaya malamig. Kaya nalalabanan natin yung init ng panahon kahit hindi tayo nag-aircon. Hindi ko nga pawisan eh. Kaya nga, di ba? Naayos lang. Gamot mo. Uminom na ako. Inuna mo. Kilala mo pa ako? Kilala mo pa ako, no? Ay, kilala mo pa ako, no? Kailan ba natin Kumain siya? tayo ng gabi. Binigyan ko siya ng isang order. Yung umorder ka pa ng isa pang pagkain. Doon natin pinakain doon, no? Siya yun. Ikaw pala yun, naalala mo kami. Yun na, kumain ka na doon. Diyan na lang. So tayo, lagay na kainan eh. Kumain kang gulay. Thank you. I'll be back. Anything? Nothing. Oy, tama. Konti na lang. Parang bago yung kalsada, mahal, no? No? Ay, Vizcaya. We're back. Siguro napapansin niyo yan na kahit na saan-saan tayo nakakarating, saan tayo pupunta-punta, na isisingit pa rin namin yung pag-uwi-uwi ng Alitatap Base Camp dito sa Nueva Vizcaya. Kung tutuusin, kung from Bulacan to, mas malayo pa to sa Baguio. Pero parang ginagawa na lang naming 7-Eleven. Sa una na naman kasi malayo yan, pero kapag nakasanayan mo, parang wala na lang. Parang tara, uwi muna tayo ng Nueva Vizcaya, parang ganyan. Saka iba talaga kapag kapag yung lugar special sa'yo, kahit sabihin mo, or kung yung lugar na, syempre sa amin, iba sa amin, di ba mahal? Vizcaya, kahit malayo, tutusin, may mga kanya-kanya naman tayo, mga inuuwian, may mga bahay naman tayo, di ba? Pero bakit yung Alitatap Base Camp natin, inuuwian natin palagi? Lagi nating inaalala, lagi nating iniisip na kamusta na kaya yung base camp. Kasi yung natin eh, ipunta natin dalawa eh. Naipunta natin dalawa, di ba? Kaya ganun siya, simpleng bahay man siya, pero special siya para sa amin. Yung care ba namin sa bahay, iba. Hindi iba yung pakaramdam pag nasa sarili bahay. Ha? Pag nasa sarili natin bahay, tayong dalawa, diba? Totoo yan. Saan ka talaga nakakaramdam ng kapayapaan tsaka yung kakalmahan na literal kahit hindi sa kalooban na, kahit sa panlabas, payapang lugar, tahimik, babalikan mo talaga yan kasi doon ka at home. Yung coziness ng lugar na nakukuha mo doon. Kaya yung Alitatap Base Camp, parang wala na lang sa amin yung pag inuwian namin. Kayo mag-alala sa mga kaibigan namin. Sabi, ginagawa nyo. Oo, ginagawa talaga namin 7-Eleven. Kaya nga. Pag pupunta sila, bibisita sila ng Alitatap Base Camp, mahilo-hilo na sila daw sa sobrang layo. Pero sa amin, parang wala lang. Tara, uwi tayo. Uwi, tara. Ganun lang. Sige na. Alitatap Base Camp na tayo.
Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na agad kami ng hospital para magpa-schedule sa check-up ni Prisha. Diretso na tayo ng emergency room. Okay, nasa R2. Update lang to mga first timers ha. Ayaw ka mag-vlog ng mga ganitong bagay-bagay. Update lang. Nasa R2 TMC na kami dito sa Bayumbong Nueva Vizcaya para ma-check na ang ating mahal na Dragon. Okay, 5:36 ng hapon. Pagkagaling namin ng hospital, ay minit natin ang ating kapamilya sa Alitap-Tap Base Camp at nagaya silang mag-food trip daw kami. Bakit nakilala ko sa inyo si Molly? Bago nating babantayan sa base camp. Panibagong babantayan natin. Hindi yung tayo yung babantayan. All is well naman. May mga kailangan lang tayong antayin lang pero tiwala lang naman. Magpe-pray lang tayo at hindi naman tayo pababayaan ni Lord. No? Iingatan naman tayo ni Lord. Okay, pero i-include yung mga first timers si Presh sa mga panalangin. Anyo kasi syempre iba kami mag-take ng mga bagay-bagay is na hindi healthy ang aming mga isipan. So we always think worst talaga. So kami lang naman yun. Baga, hindi rin naman. So yun, bilang tulong sa amin ay yun, ipag-pray nyo lang ha, ang kalusugan naming dalawa para tuloy-tuloy na meron kaming healthy na kaisipan. Kaya ko siya pinayagan na ampunin yung dog ng aming kaibigan is para ma-divert ba yung kanyang isipan. O, pakilala mo na mabuti si Molly. Siya ay 2 years old na. Mini, ano siya? Pincher. Mini pincher. 2 years old. Sa akin na siya ngayon. Meet Molly. Molly! Hi! Hi sa vlog. Hi sa vlog. Mais ka ha? Ha? Mais ka! Hindi na siya natauli. So ito na naman mga first timers, may panibago na naman tayong babantayan sa base camp. Another paalala lang ulit na pagpupunta kayo na base camp, huwag kayong matakot sa mga maliliit na aso natin. Kay boomer kayo matakot. Ha? Yung puting nagbabantay. Kanina, munti ka na naman may bumisita kanina. At nung nakarang araw daw, sabi ng ating katiwala sa base camp, may munti ka ng sugurin at lapain. So mag-iingat kayo kapag pupunta ng Alitap-Tap Base Camp. Okay? Sa episode na to, chill lang muna tayo. At andito tayo ngayon sa Ohio's Ihawan and Restaurant. Dito yung sa bypass ng Solano, Nueva Vizcaya. Dahil kami ay nag-crave ng pansit, batil, patong, tugigraw overload. Ito kasi mga nakaraan, parang nagkikrave kami na namimiss na namin yung pansit batil patong ng Tugigaraw. Parang iniisip namin malayo. Yun pala, mula dito, Tugigaraw, parang siguro 3 oras na mula dito sa Alitap-Tap Base Camp. Ang Tugigaraw at ang Solano, Nueva Vizcaya, ay napasok siya sa Cagayan Valley. So, kung nasa Tugigaraw ka at kung mayroong masarap na pansit batil patong doon, sigurado rin yan na masarap din ang pansit batil patong dito sa Solano kasi Cagayan pa rin ito, di ba? Bakit yun? Cagayan pa rin ito, di ba? Kain tayo. Sa totoo lang, gusto na naming bumaba ng Visayas at Mindanao. Yun na. Pero ayaw naming may bit-biting kami na iniisip. Gusto ko okay si Prisha bago tayo bumaba. Kanina to? Kay Kuya Boy Calamansi. Inumin mo ba? Oo. Anong benepisyo nito bro? Pampagana, pampalakas, patigas. Totoo ba? Wala siyang health benefit ba na yung ayos ba? Gaganda yung sirkulasyon lang ng dugo mo. Lahat na ng sakit mo, magiging maayos. Kasama na yun, makakatatlong rounds ka dyan. Totoo ba yun? Ito yung kami sa sa Alitap-Tap Base Camp. Compared sa bumubiyahe tayo tapos kumakain tayo kahit saan. Wala kaming chance na mga ganito ba? Yung ginagawa ba natin healthy living sa Alitap-Tap Base Camp na lahat dapat walang preservative na Oo. kakainin, lahat lutong Bahay, organic, gulay, more on gulay, mga tsaa-tsaa rin, napakaraming tsaa sa Alitap-Tap Base Camp. Pag taglamig na, at may nag-rent, yan. Okay, dadating yung panahon na sa Alitap-Tap Base Camp, may mga sarili tayong chance. Okay, ngayon, basta abangan nyo. Ang goal niyan ng Alitap-Tap Base Camp, tahimik na pamumuhay, masaya lang yung ambience ng lugar, tapos healthy na mga pagkain yung nasa paligid, healthy na mga pagkain yung kinakain doon.
May naalala ka ba na umorder tayo ng pizza, Wala. Jollibee, McDo, Wala. o ano, nung kinain natin sa ano? Malamang si Boy ka naman Hindi. bago. Meron yung mga dala ng mga first timers. Ay, yung mga dalang mga first timers, pero kami, never kami, ultimo nga longganisa eh. Hindi. Diba, hindi tayo nagluluto ng gano'n. Yun ang isa sa mga nakakami sa Alitap-Tap Place. Yung ganung klaseng Minsan sumusundot din si Prof. Chowking. Chowking. Mukha siyang ano, no? Pagkatapos mong iminom, parang magsuslow mo yung lahat. True, ayun. Pero hindi hindi yan yun. Yun, ano? Oh. Legit pa rin yun. Kahit wala tayo sa Tugigaraw, pero Tugigaraw ano pa rin yan. Ay, ano mo, i-shoutout mo yung mga kaibigan sa Tugi. Ako nga pala, kala Boss Chong at kay Sir Alan. Ayan. Ayan yung binabaon nyo sa amin, no? Oo. Ang naging mahilig kami sa pansit patilbato. Bro, kay Cam, pasensya na. Alam ko favorite mo to, pero wala ka dito eh. Ikakain ka na lang namin. At kinagabihan, may panibagong trip na naman sa Alitap-Tap Base Camp. Okay, game announcement. Ngayong gabi ang pagbubukas ng tournament. Ito, walang sugal dito ah. Ano lang yan, part of the game lang yan. Magkakaroon kami na ngayon ng... Sunugan ng bahay. Ano sunugan ng bahay? Hindi taya, sunugan ng bahay. Sino una, Sargo? Biglaan tayo nagkaroon ng bilyaran dito sa Alitap-Tap Base Camp. Pero hindi para magsugal, para lang itong libangan ng mga taga-base camp at mga pumunta sa base camp. Sa maikling kwento, may kaibigan tayong talagang nagmamay-ari niya sa Bulacan. Kaso hindi na daw niya nagagamit at masikip na daw ang grahe niya, kaya naibenta niya ng murang halaga sa atin. Paano ba yung laro? Kung ano yung number dyan sa card, Oo. yan yung ipapasok doon. Kinuha namin at dinala natin dito sa Alitap-Tap Base Camp. Tignan nyo kung gaano kasaya dito sa Alitap-Tap Base Camp. Okay. Sige, ikaw. Galing ah. Ano bang taya nito? Siomay? Oo. Okay, si Boy Calamansi naman. Ang galing mo! Nasa magandang libangan namin dito, di ba? Simula pa lang yan. Hanggat unti-unting sinisimulan na yung mga idadagdag dito sa Alitap-Tap Base Camp. Yung mga, mas may mga itatayo dyan, mga first timers sa Philippine Lipton. Wala sila. Eh, Ako, ikaw ba? Unti-unti na rin naming pinupundar yung mga libangan dito sa Alitap-Tap Base Camp. So parang magiging man cave to. Ikaw na. Na just in time na pagpunta kayo dito, marami kayong pwedeng gawin dito. Ngayon lang ba nakakita ng ganyan? Di ba kadalasan ganyan? Si Boy P lang ng ganyan, parang chopsticks. Yan dahil yun yung mga titulo nyo. Dahil magkakasunugan din ng titulo. Save kami, alam mo bakit? Hindi pa naman nahihiwalay titulo natin sa amin. Hindi na kay tita. Patay tayo kay tita. Wag yun. Other title ba yung titulo ng base camp eh? Okay, game. Bahay. Yan. Okay. Nangya ka? Tago. Ako next? Ako next eh. Alam mo mahal, hindi lahat ng tira dapat sa billiards. Shoot ha. Mm. Minsan ginagamitan ng utak yan, minsan kahit hindi mo ma-shoot, may itatago mo lang yung... Eh kaso ako yung next titira. Kakampi mo ako. Oo. Paano? Ako na. Okay lang yan. Kinabukasan, magtatanghali na nang tayo ay namalengke. Alrighty, good morning! Alas 11 medyo ng tanghali mga first timers, ngayon pala tayo mamamalengke. Kasi nga, maaga naman tayo nagising, pero maaga pa lang ay marami nang dumating sa Alitap-Tap Base Camp na mga bisita, mga biyahero. At yun, naging muna tayo ng pansamantala. Ayun, maaga ay naging tendero muna tayo ng ating merch. Maraming salamat sa mga dumaan, bumisita at nakapagkwentuhan at bumili ng mga merch natin na yun yung suporta natin sa ating pag-Philippine Loop na kung saan very soon ay gagawin na natin ang Visayas Mindanao na biyahe natin. So pupunta lang muna ako ng palengke kasama ang ating kaibigan si Boy Calamansi, isang membro ng Alitap-Tap Boys, at bibili tayo ng mga spices at lahat ng mga pangangailangan sa ilulutuin nating classic siomai ng Alitap-Tap Base Camp, dahil sagot nila ngayon
ngayong araw ang kakainin namin sa Alitaptap Base Camp dahil natalo namin sila sa bilyar kagabi. So ganon kami kagaling sa bilyar. Actually, ako yung nagdala. Yung aura ng Nueva Vizcaya na kapag nandito ka palagi, parang nagiging normal na lang sa'yo. Pero kapag wala ka naman dito, hinahanap-hanap mo. Aldersgate College. Isa sa mga social school dito sa Nueva Vizcaya. Meron pa akong mga gusto ibang bilhin eh. Gusto kong bumili ng bagong shades. Gusto kong bumili ng isa pang billiard stick, yung pang Sargo. Para hindi lang isa yung pinagpapalit-balita namin o sinasalit-salita namin sa mga naglalaro. It's been a while. Solano, Nueva Vizcaya. Suzuki Boys. Ay, teka lang, wait. Ay, nakabili na pala kami. Marami na kami na pamili, oh. Na-feel ko na marunong ako mamalengke ngayong araw na to. Wala kasi spreadsheet. Legit, wala nakalimutan. Oo, andun lang kami. Andun lang siya. Pinagpapahinga lang namin siya. Chumichill lang siya doon. Deserve naman niya yan. At kahit naman minsan, madalas bumubuga ng dragon yun eh. Caring naman at mapagmahal yun sa amin. Shoutout kay Cam. Wala kaming limot cherry ngayon. Bago pala makalimutan ng lahat, huwag kalimutan yung Sargo. Tanungin lang natin, pagkain ng budget natin bro, sa dala ko dito, bumili na tayo. Talagang bibili naman natin talaga yon. Ayun o, nasa ano tayo? Ludang Shopping World. Shopping World, isang tindahan na may sariling mundo. Laki naman. Anong kit to bro? Parang drumstick yung nakita ko. Kaya nga, taco no. Pag dinagdag mong S yan, sarap yung tacos. 1,565. Mahal din pala no. 565. May mas maliit. Mas mura lang po. Mas mura lang. Standard lang. Ano lang. Sa tingin mo, ikaw? Dalawa na kasi, mura na nga. Ang discount yun. Doon na lang sa tao. Sige, hingi tayong discount. Iba talaga pag kasama natin si Boy Calamansi. Pwede nang tumakbo to ng ano eh. Konsehal dito eh. Kaibigan ng lahat ng mga ano to eh. Taga Solano. So bumili kami ng dalawa para mas accurate ang sarguhan. Samahan mo muna ako bro, bibili ako ng ano. Lahat ng klaseng pang entertainment ay isasaksak natin sa base camp kahit sumikip. Basta maipigit lang. Oo. Basta't magkasya. Para pag nandun kayo, hindi na kayo uuwi. Di ba? Walang uwian. Dito naman tayo ngayon sa tropa natin, Boss JXN. Mga titinda ng mga magagandang damit dito ba? Pero bibilin ko na yung shades na gustong gusto ko. Andiyan ba yung shades na gusto ko? Ayun bro, yung pula. Para pag ano, mas covered yung ano ba? Yung mata ko pag nagde-drive. Yung garden panay. May kulay blue pa ba nito? Garden, ano ba yun? Garden Sa akin. Hindi, magko-comment muna yung mga first timers kung babagay. Antayin ko. Alam mo naman ako pagkasama mo, bilat bibili. Yung garden mix kasi tsaka yan. Ikaw yung, sa totoo lang, napansin ko, ikaw yung malakas mo kayong bluensya eh. Kasi pag nandiyan ka, kunin mo na. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Kasi pagsisiyan mo pa. Okay sir, parang Bagay no? Gusto parang ko yung pula. Pascual. Panibagong mukha naman ni Boy Pico. Kasabagay, motovlogger na ako sa Facebook, you know? Oo. Sige, pula. Gusto ko sana ng asul pero pula na lang. Okay, game. Nabigyan kita discount. Yan. Palagi mo naman na may discount dito eh, di ba? Yan, gawin na natin. Okay, nabili na natin yung mga kailangan natin at yung mga hindi naman masyadong kailangan at yung mga pansariling kagustuhan. Iba talaga yung mundo kapag kunwari hindi namin kasama si Prish eh. Talagang pag kasama namin siya, yung budgeting namin mahigpit yan. Kung anong bibili namin, yun lang ang bibilin. Pero pag ang mga Alitaptap boys na nagsama-sama, naku po, talagang walang limit sa kung anong kailangan bilhin at kung ano yung gustong mabili lang, ura-urada. Pag natipuan, kung may makita, bibilin talaga yan. Ito naman kasi mga Alitaptap boys, mga first timers, talagang ano naman na to eh, mga stable na sa buhay itong mga to. Nagpapasarap na lang ng buhay to dito eh. Doon masisipag sila ha. Maganda ang impluensya nila sa amin. Kahit na puro lang sila chill-chill na ginagawa nila, more on goal nila talaga. Gusto lang naman mag-chill sa buhay. Pero yung grind nila
sa buhay nila, paghahanap buhay, pagdinegosyo, pagtatrabaho, masisipag yung mga yan. Pero pag nagsama-sama talaga kami, parang wala eh. Alam mo yun, kung parang sa inuman, nagwawalwal para lang maging masaya. Pero hindi inom walang nagiinom. Parang for the sake of happiness lang na masaya lang ang lahat sa Alitap-Tap Base Camp. Talagang game na game yung mga yan. Kaya pag wala si Prish, ako yung kasama nila, ako nila. Ako yung nagpipigil pero sila yung mga konsentidor. Kayo mong bilhin, kami bibili. O kaya, damay-damay na. Para kami mga bata ba sa Alitap-Tap Base Camp na kung saan tumanda. Saka naman ngayon nawiwili sa mga libangang pambata. Mga masasarap kasama. Ang tanging puhunan lang naman dyan. Ang importante kasi, nangingibabaw ang respetuhan sa Alitap-Tap Base Camp. Kasi syempre, doon tinga tayo sa paniniwala na kasabihan natin. Siyempre, balikan natin yung kasabihan natin noon pa na walang pagmamahal kung walang respeto. Tama ba? Kapag mahal mo ang tao, may respeto ka. At kung wala kang respeto sa tao, hindi mo yun mamahalin, di ba? So, malaking bagay yung marunong kang makisama at marunong kang respetuhin yung mga tao na sa paligid mo, nakakasama mo. And then, dun naman uusbong ang pagmamahal. Salitan lang yan. Hindi po pwedeng pagmamahal lang na walang respeto. Respeto, merong pagmamahal. Ang pagmamahal, merong respeto. Break it down, yo. Okay, welcome back to Alitap-Tap Base Camp. Hindi natin alam kung paano natin ilulusot ang mga pinamili natin. Okay, ito yung mga mangyayari, mga first timers sa Alitap-Tap Base Camp. May mga hollow blocks na dyan. Kasi ditong area, may mga butas na rin dyan. Kasi dyan itatayo next week yung isang kubo. Parang pareho lang din yan nung Alitap-Tap Base Camp, pero maliliit na version. Tatawagin namin yung watchtower. Sasalubong sa mga bumibisita dito kapag wala kami. Para isa pa yan, kasi nga 'di ba, matapang yung aso namin. Isa rin yan sa mga kino-consider namin. Tsaka syempre yung hindi rin maiwasan na may mga dumadaan dito na kahit gabing-gabi ba tulog na kami, may mga nang titrip na binubusinahan kami na binubusinahan dito. Hindi ko alam kung saan galing yung mga yon, pero at least diyan. Pag naitayo na natin yung watchtower natin diyan, may mag-watch na. Kasi nga yung Alitap-Tap Base Camp, nagiging puntahan na siya ng mga dayo ba, binibisita. So kailangan natin maglagay ng watchtower diyan para merong taga-salubong. Alright? Try natin itawid to kung paano. Mahal ko! Mahal! Try natin. Good mood ah! Good. Yun ang bagong team song sa'yo. O talaga? Oo. Good mood ka? O, mayroon akong good news sa'yo. Ano? Nabili ko namin lahat ng mga pinapabili mo. Oh, nice. Oo. Tapos may mga binili rin kami hindi mo pinapabili. Ano? Ubus yung pera? Yung sa akin, sa wallet ko, naubos. Tapos yung pinadala mo sa akin, ubos din. Tigmood eh. Smile. Bro, success, tawid. Hindi na bad trip. Oo. Ito. Nabili lahat ng kailangan ko sa pagluluto. Kaso, sumobra nga. Kasi isa lang yung pinapabili mo, di ba? Oo. O atin isa. O kay may babayaran tayo kay Boy Calamansi na 600 plus. Sige. Tapos, hindi na. Ngayon bro. O dalawa na yung sargo natin. Para hindi na natin yung luma. Kasi nga sira na yan eh. Nakakasira ng pulso kasi yung mga nakakabawas galing yan kasi. Kaya mo, pinanalo ko kagabi, di ba? So, ganyan lang yung buhay namin dito sa Alitap-Tap Base Camp. Chill lang. Lahat ang goal maging masaya. Maging happy lang. Though hindi naman perfect na perfect, pero at least mas lamang ang aura ng Alitap-Tap Base Camp na dapat ang base camp ay magaan lang at masaya. Ito mahal, mahigit 1 taon ko itong kinantahan sa'yo, di ba? Halika dito. Sama ka muna dito. Good mood. Sasama ka sa vlog, good mood ka eh. Walang cut-cut. Pag wala ka kasi sa mood, marami akong kinakat eh. Pag good mood, ano lang yun, dumadali lang ang kwento ng maayos. Okay? Nagagawa ko kasi pabaitin to eh. Pag ina-edit ko, wala pag nagsusungit, nagagawa akong pabaitin to. Ngayon, maganda yung mood. Yes. Tuloy-tuloy yan. Mal, after ilang taon, 2 taon. nabili ko na. Yung gustong-gusto niya talaga. Pero tignan mo yung itsura ko pag gano'n. Ikaw na gumamit ng Ray-Ban ko. Oo.
Bro. Ang pag-motor lang yan, mahal eh. Kaya nga. Eh, di ba motovlogger ako sa bilang mundo? Oo. Gusto mo yan. Bakit? Bagay, di ba? May kasama siyang demonyo, taga-sulsul. Ang pagkain na kilala dito sa base camp, Mamaya ay gagawa kami ng ang alitap-tap siomay na muli nating matitikman. cucumber. Pang detox. Ang pagbabalik ng alitap-tap siomay. Matagal din natigil to. Pero, Sarap. why not? Uy, kanin! May kanin tayo ha. Tara, labas mo na. Tara, kain tayo. Bili. Ang na ako. Ano bro? Marco! Bili ma. First time mo matikman ng siomay. Oo ah. Gawa ako mismo. Prof! Siomay natin, nandito na. First bite, first bite, first bite. Sabi ko sa inyo eh, kung kanya-kanyang dala yung dito ng pagkain. Sa mga bagong first timers dito kasi, nung bago pa lang kami dito, ito yung naging negosyo namin dito sa Alitap-Tap Base Camp sa Solano. Nung kami ay nalipat dito, kumbaga itinawid kami niyan yung pagbebenta namin ng siomay. Hindi naman nawawala sa amin na in time ibabalik namin yan at kakaririn talaga namin yan dito. Ako na-miss ko ito, Prof eh. Oo, pati ako. Kasi ito talagang pinupunta mo every weekend dati, di ba? Yung siomay na yan. Kain na. So, in time, magkakaroon ng alitap-tap siomay ulit, pero malaki, pinaplano pa namin. Kasi ayaw na namin ulit pasukin yung pagbebenta nito ng kung kailan lang namin gusto. Gusto namin, kakaririn na namin yung alitap-tap siomay kapag dumating na yung tamang panahon na makapag-decide na kami na mag-focus na sa negosyo. Uy, syempre ito ang ano niyan, pakana niyan. Anong ingredients? Secret. Chocolate. Ilang araw na akong umaasa sa weather update na uulan. Kasi nakikita ko palagi na every day, 5 to 6 p.m. ay uulan daw. Pero pangatlong araw ko na yata nag-aantay ngayon ng ulan. Wala namang ulang nangyayari. Pasensya na kayo mga first timers ha. Hindi ako fan ng tag-init eh. Hindi ako fan ng summer. Tag-ulan, oo. Kaya talagang limaid tayo lagi sa init dito. Pero sa gabi, all goods naman. Ito yung mawawalan ng pag-asa kasi every time na, ano pa tawag doon, nag-rant ako sa mga lokal dito. Napakainit talaga ng lugar natin ngayon. Sabi niyo, huwag ka mag-alala. At malapit na. So, ibig sabihin nun, malapit na ang tag-ulan talaga. At alam naman nila, kabisado nila yung weather dito, lalo na yung mga taga-Biskayano, yung mga Biskayano ba. So, tiwala lang na malapit na ang panahon na lalamig at uulan na ulit dito sa Biskaya, pero sigurado yon pag nangyari yon wala tayo dito nun. Nasa Visayas and Mindanao na tayo. So, ayun, regarding sa Philippine Loop, antay-antay lang kayo mga first timers kasi pareho kami nila kay Camp na may mga inaasikaso. Meron siyang inaasikaso sa kanyang pansarili, sa kanyang pamilya. Alam ko kasi ginagawa yung bahay niya. So, nag-aantayin lang din naman kami at kami nga dito ay may inaasikaso. So, mahalaga yung hinihiling namin na prayer sa inyo. Pero stay positive lang tayo. Minsan kasi tayo lang yung talaga yung nagiging negative eh, no? Pero stay positive. Kahit na minsan mahirap sabihin, mahirap gawin, pero stay positive and pray. Yun lang naman talaga yun, no? Magtiwala. So, yan. Na-enjoy ko lang ating 500 inches screen wide, super wide, ultra wide TV dito. Nasa harapan ko ang napakagandang kabundukan. Ayan o. At ang tuyot na farm ng mga mais. Ako yung humihinga-hinga na dito dahil syempre ang mantra, ang rules ng Alitap-Tap Base Camp, maging busy ka na sa umaga. Pagising na pagigising mo, magpaka-busy ka na. Pero pagdating ng 5 p.m, chill time na yan. So nag-chill na lang ako dito. At ito na rin yung pa-end na rin ito ng ating episode ngayon. Pero huwag kayong mag-alala mga first timers kasi ang ating Philippine Loop ay tuloy lang din yan talaga. Madidelay lang ng mga ilang araw, sabihin natin mga isang linggo pa bago tayo bumaba para maayos natin lahat-lahat. At saktong-sakto, pababa na yung gasolina. So makakamenos-menos na tayo sa gastos natin sa napakamahal na gasolina. May pababa na eh.
meron ng 71 pesos. So, ayun, malapit na yun sa katotohanan. Tulad ng dati na parang hindi na natin iindahin yung gasolina. Diba? So, that's it for today's episode mga first timers. Maraming salamat sa pagsama ng kung ano-ano mga kaganapan namin dito sa Nueva Vizcaya. Huwag kayong mag-alala. Kahit na medyo madidelay lang ng mga konti ang ating pagbaba ng Visayas sa Mindanao, tuloy-tuloy naman yung pag-vlog ko at meron kayong mapapanood sa akin palagi, no? Every 3 days yan, sinisikap ko yan na meron talaga akong upload. 4th day, yun yung pinaka-late talaga. Kapag umabot ng 1 linggo na wala akong upload, ang ibig sabihin nun, mas pinipili ko magpahinga. Alright? Live is good dito mga first timers sa ating tahanan dito sa Nueva Vizcaya, sa Solano, ang Alitap Base Camp. Magkita-kita tayo sa next na episode. Kasi tulog na kayo. At ako'y chill. May kaganapan pa kami dito mamayang masaya. So, sa next vlog niyo. Okay? Good night!